Ito po, nung nagkaharap po si former President Rodrigo Roa Duterte kay Castro, katawa-tawa ang inabot po kay Castro. Ito po ay pinaglalaroan lamang po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay sa patuloy po na ito ay pagharap at pagtatanong regarding po sa AGK. Tunghayan po natin kung anong nangyayari po sa kaganapan po dyan po sa hearing na yan. Tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord, smuggler, at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, landlord, I take over. Ilagay ko sa bangka. Pagdating doon sa dulo, halian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo ha. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulong, pinanawa ng cases, kinulong, hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Minsan umaabot na kasi ng 80-100. Overcrowded na, so yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Ang hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Di ba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo po gawing katatawanan.
yung sinasabi nyo, name names. Sino po yung tinapon nyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng droga, ng biktima ng EJK dito. Wala ka, Davao man ako ma-assign, ma'am. Hindi po katulad dito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So gano'n na po ba ka-cheap? Or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun? Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. Remains to be a problem. What you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung droga. Hindi rin makatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan, dito nga, di ba? Ginagawa nga natin ng buong magkakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So, hindi po ito dapat patayin. No? So, mukhang mali po yung line of thinking ni Hindi dapat, ma'am. Pero kung talaga, Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. Dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan. Kasi gamutin mo pa sa ospital, maggastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in If you do not like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahagi ko sa bansa or sa ibang bansa. Naging presidente. Pero kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. Yan. Right thinking. That's yours. What Sa ano yun? on earth can you think of? It's the right thinking. The right thinking. I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. You to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. Ito na nga mga kabayan, comments lang po kayo sa comment section. Ito po yung pagharap po nila ni PRRD at ni Castro sa isang hearing.